People don't care how much you know until they know how much you care. A tele-reminder from Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Malolenyo. Magandang araw, Delphilarians! Sa taong po ito, pag-iniwan natin ang isang radyo. Mabuhay ang Pilipinas! Kamusta? Ako si Teleo, ang batang teleradyo. Abangan niyo ako at ang aking mga kwento. La 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 la. Wow! Ang ganda naman ng gusali. Nagandaan ka rin ba? Iyan ang unang gusali ng Marcelo, na noon ay Bulacan High School. Binuksan ito ng mga Amerikano noong 1906 sa bakuran ng Kapitolyo. Nilarawan ito bilang the best and the most modern schoolhouse sa Pilipinas noong panahong iyon. Cool, di ba? Alam mo ba, ang unang gusali ng paaralan ay makikita sa logo ng Marcelo. Cool! Yun na muna for now. See you next time. Ako ulit si Teleo, ang batang teleradyo na nagsasabing, aming dakilang paaralan ay may dakilang nakaraan. Great school, great history. Bye-bye! Makinig, manood, nasa teleradyo. Makinig, manood, nasa teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Good day, Delphilarians! Welcome sa Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Malolenyo. Sa programang ito, tiyak ang pagkatuto. Magandang umaga sa inyong lahat at binabati ko ang ating butihing punong guro, si Dr. Maria Victoria C. Vivo, at ang ating puno ng kagawaran sa Araling Panlipunan, si Mama Donna R. Estacio. At gayon din sa aming mga kasamahang guro sa Araling Panlipunan at sa aming mga mag-aaral sa grade 8, lalong-lalo na sa aking mga estudyante. Magandang umaga sa inyo. At huwag kalimutan na i-like at i-follow ang ating FB page. Gayon din naman mag-subscribe sa ating YouTube channel. At para sa umagang ito, narito ang ating mga gawain. Ang ating most essential learning competency, nasusuri ang mga dahilan, mahahalagang pangyayaring naganap at bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig. Para naman sa ating tiyak na layunin, nailalahad ang mga dahilan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nasusuri ang mga mahalagang pangyayaring naganap sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. At para sa ating mga aralin, ang mga dahilan, mga mahalagang pangyayari, at mga bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig. Para sa ating balikan, ay sa inyong pagsagot, mag-comment lamang sa ating comment section. Sino ako? Kilalanin ang mga tinutukoy at
Ayusin ang mga titik na nasa loob ng kahon upang makuha ang tamang sagot. Ang punong ministro ng Britain sa panahon ng unang digmaang pandaigdig. Very good. It's David Lloyd George. Ikalawa, winika niya ito, pahinain ng Alemanya upang hindi na makapanakit sa France. Tama, George Clemenceau. Kanyang hiniling na mapasakamay ng Italy ang dating lupaing sakop ng Austria-Hungary. Very good, Vittorio Orlando. Hiniling niya ang peace without victory. Very good, Woodrow Wilson. At para naman sa ating tuklasin, ang ating activity ay fact o view. Basahin ang mga sumusunod na pahayag, tukuyin alin sa mga pahayag na ito ang totoo, fact o pananaw, view. Lumaganap ang madugong ikalawang digmaang pandaigdig at naapektuhan ng halos lahat ng mga bansa sa mundo. Tama, view. Idineklarang open city ang Maynila noong Disyembre 11, 41. Tama pa rin mga bata, fact. Pasismo ang ideolohiyang ipinalaganap ni Benito Mussolini sa Italy. Muli ay tama kayo mga bata, fact. Ang mapusok na pamumuno ni Hitler sa Germany ay isa sa mga nagdulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Very good, view. Noong December 7, 1941, sinalakay ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii. Ang US ay nagdeklara ng digmaan laban sa Japan. Very good, fact. At ngayon naman ay ano ba ang pinapakita o ideyang ipinapahiwatig ng mga larawan? Mag-comment lamang kayo sa ating comment section para sa inyong mga kasagutan. Tama, digmaan. At kung very good mga anak, at kung ikaw ay magiging saksi sa ganitong pangyayari, ano kaya ang iyong magiging saloobin? O ano kaya ang iyong mararamdaman? Mag-comment lamang mga anak. Salamat at hinahangaan at ginagalang ko ang inyong mga kasagutan. Thank you mga bata. At hindi pa man nakaka-recover ang mga bansa sa daigdig, ay muli na naman na nagkaroon ng tensyon para sa mga makakapangyarihang bansa. Sapagkat ang mga ambisyon na nung pasimula pa lamang ay naroroon na, ay muling nabuhay, na kung saan ay muling naghangad na mangagaw ng mga lupain at mga teritoryo upang mapalawak ang kapangyarihan. At ang mga bagay na ito ay pinasimulan ng mga bansang Germany at Italia sa pangunguna ni Adolf Hitler ng Germany at gayon din ni Benito Mussolini ng Italia. At nung mga panahon na yan ay mayroon ng mga ideolohiya o yung mga paniniwala ng mga bansa sa daigdig o mga patakaran ng mga bansa sa daigdig. Ang mga pasista na kung saan ay mga pasistang diktatorial na kung saan ay pinangungunahan ng mga bansang Alemanya at gayon din ng Italia. At ang demokratiko naman ng mga prinsipyo, pananaw sa pamamahala
ay pinangungunahan ng Estados Unidos, ng Pransya at gayon din ng Great Britain. At nagpatuloy nga sa kanilang gawain o pinasimula ni Hitler at ni Mussolini ang kanilang paglusob at pangangamkam ng mga teritoryo noong 1930s. At dahil dito ay muli na namang humarap ang mga bansa sa daigdig. Sa pagkakataong ito ay sa ikalawang digmaan, ang itinuturing na pinakamadugo sa kasaysayan. At ang mga sanhi at bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ating talakayin. Ang pagsalakay ng Japan sa Manchuria. Makikita nyo sa mapa ang Manchuria na nasa hilagang silangan ng China. So noong 1931, sinalakay ng Japan ang Manchuria. At ito ay kinundina ng Liga ng mga Bansa sapagkat walang pagpapahayag ang ginawang pagsalakay ng walang pagpapahayag ng digmaan ang ginawang pagsalakay ng Japan sa Manchuria. At ang Japan ay highly developed industry, subalit siya ay kapos sa natural resources. At dahil dito ay kinailangan niya salakayin, sakupin ang Manchuria sapagkat ang Manchuria ay mayaman sa langis, goma, at gayon din sa lumber na pakikinabangan ng bansang Hapon. Gayon din para sa kanyang pamilihang kapakinabangan. Ang pag-alis ng Germany sa Liga ng mga Bansa. Noong 1933 ay tumiwalag ang Germany sa Liga ng mga Bansa sapagkat para kay Hitler ay hindi makatarungan ang ginawang pagdilisarma sa Germany noong matapos ang unang digmaang pandaigdig. Matatandaan natin dun sa Treaty of Versailles ay tinukoy ang pangunahing responsable sa nasabing digmaan ay ang Germany. At dahil dito ay binigyan siya ng kaparusahan at isa sa mga ito ay ang hindi pagpapahintulot sa kanya na makalikha o makagamit ng mga malalakas na sandatahang pandigma. At gayon din ay hindi siya pinahintulutan na lumagpas sa 100 katao ang bilang ng mga sundalo sa kanyang hukbo. At dahil nga para kay Hitler ay hindi ito makatarungan na hindi mabigyan ng pagkakataon ng bansa para sa kanyang pag-aarmas, ay umalis sila sa League of Nations. At matapos tumiwalag ay pinasimulan na ni Hitler, ang leader ng Nazi, ang muling pagtatatag ng sandatahang lakas ng bansa. Ano ba yung Nazi? Ang Nazi ay ang National Socialist German Workers' Party na kung saan ay naging kaanib nito si Hitler at naging leader pa noong 1921. Ang partido na ito ay nag-express ng kanilang dissatisfaction dun sa mga terms na inilabas noon ng Treaty of Versailles sa unang digmaang pandaigdig o pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. At noong 1933, si Adolf Hitler ay naging German Chancellor. At sa pagkakataon na ito, ay ang government ng Nazi ay nag-assume sa dictatorial powers. Ang pagsakop ng Italy sa Ethiopia noong 1935. Ang Ethiopia ay nasa Africa. So sinakop ng pasistang Italia ang Ethiopia noong 1935 at kinundi na ito ng League of Nations. Ang Ethiopia ay nagsasariling kaharian sa Africa at sa una pa lamang ay isa na ito sa mga tumututol sa mga pagsalakay ng Italia.
At ano ba yung fascismo? Binanggit natin na fascistang Italia. Ang fascismo ay isang ideolohiya katulad ng nabanggit natin sa umpisa na kung saan ay mas binibigyang pagpapahalaga nito ang pamahalaan kaysa sa mga mamamayan. At ang mga mamamayan ay dapat na maging tapat sa pamahalaan. At pinaniniwalaan din na ang ganitong klase ng pamamahala ay ang mag-aalis sa bansa sa kahirapan. Ang digmaang sibil sa Spain. So, noong 1936 hanggang 1939 ay nagkaroon ng digmaang sibil sa Espanya sa pangunguna ni Francisco Franco. Ano ba yung digmaang sibil? Ang digmaang sibil ay ang paglalaban ng kapwa mga mamamayan ng isang bansa. At tinulungan si Franco ng mga bansang Italia at Germany. At syempre, nanalo ang panig ni Franco sa nasabing digmaang sibil at muli ay nakadagdag ito sa isa pang diktatorial na pamamahala sa Europa. At lalong nagkalapit ang si Hitler at si Mussolini o ang Germany at ang Italia sa pakikipaglaban na yan sa pagtulong nila sa Espanya. At dahil doon ay bumuo sila ng isang pwersang militar na tinawag nilang Axis nang sumali ang Hapon. Ang pagsasanib persa ng Austria at Germany. O tinatawag itong Anschluss o sa ibang bigkas ay Anschluss. Ito ang tinatawag na annexation o political union ng Austria at ng Germany. Sapagkat ito yung isa sa mga malaking hakbangin ni Hitler na kung saan ay yung kanyang desire na maitatag ang Greater German Reich o pag sinabi nating Reich Empire at muling na kung saan pag mapagsama-sama niya yung pangalahing Aleman at nagsasalitang Aleman at gayon din naman ay mabawi yung mga teritoryo na nawala sa kanila noong panahon ng unang digmaang pandaigdig o after ng World War I. So yung Anschluss ay political union, annexation. Ang paglusob sa Czechoslovakia. Ito yung Sudetenland, isa sa mga ninais niya na makuha. So yung Sudetenland, ito yung historically yung kakatawagan sa mga lugar ng Western at ng Southern at gayon din na Eastern bahagi na Czechoslovakia. At yung pangyayari na to na kung saan ay nakuha nila ang Sudetenland at ang Sudetenland ay tinatawag na Sudetenland sapagkat yung land tinuturing na country at yung Sudeten na kung saan ay nakapalibot yung sa gawing yung tinatawag na Czech border, yung Sudeten Mountains. At nangako si Hitler na hindi na muling mga agaw ng teritoryo pag naipagkaloob sa kanya ang Sudetenland. So yung Czechoslovakia na to ay ngayon ay nahati na siya sa Czech Republic at sa Slovakia noong 1993. Ang paglusob ng Germany sa Poland. So ninais ng Germany na mabawi yung Danzig o yung Danzig sa kanya, yung tinatawag na kung saan ito yung daan patungo dun sa Baltic. Napakahalaga nung Danzig na yan sapagkat malaking kapakinabangan ito para sa
kanila. At nais din niya na makuha yung Polish corridor. No, ito ay isang makitid na daan sa pagitan ng Prussia at ng Germany. At muli niya toong mabawi sapagkat ito ay napunta sa Poland, no, yung Polish corridor, nung pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. At nangako nga ang mga bansang Great Britain at gayon din ang bansang Pransya na tutulungan nila ang Poland kung sakaling ito ay lusubin ng Germany. At hinikayat din nila yung Russia na tumulong sa kanila o sumama sa kanila. Subalit ang laking gulat nila nang ang Russia ay pumirma ng kasunduan sa Germany na kung saan ang nilalaman ng ang kasunduan ay tinatawag na Non-Aggression Pact o yung kasunduan na hindi pakikidigma. At noon nga September 3, so ang pamahalaan ng Great Britain at gayon din ng Pransya ay nagpahayag ng digmaan laban sa Germany. So noong September 1 ng 1939 ng kanilang lusubin ng Polish corridor at ang September 3 ng magpahayag ng ang pamahalaan ng Grand Britannia o ng Great Britain at ang Pransya ng digmaan laban sa Germany. At ito yung ginamit ng Germany na estratehiya sa kanyang pakikipaglaban. Ito ay tinatawag na Blitzkrieg o Lightning War. Ang Blitzkrieg ay mabilis at sunod-sunod na pag-atake sa lupa at sa himpapawid. So ito yung kanyang strategy. So habang ipinapasok yung kalupaan, nagkakaroon din ng andun doon din ang kanilang tinatawag nating Luftwaffe o sa ibang bigkas ay Luftwaffe. Pero mas doon na tayo sa mas mabilis at mas madaling bigkasin na Luftwaffe. At ito yung kanilang eroplano, pandigma, na nakikita nyo ngayon sa larawan. At sa kanlurang bahagi naman ng Europa o sa kanluran ng Europa ay nag-antay lamang ang hukbong Britain sa Maginot Line. Ang Maginot Line ay isang hanay ng mga muog na pangdepensa sa labanan na kung saan ito ay nasa hangganan ng France at ng Germany. Subalit hindi naglunsad ang pwersang Germany ng laban. Kaya ito ay tinawag na Phony War, P-H-O-N-Y. Ano ba yung Phony War? Na walang labanang naganap, kaya tinawag na Phony War at tinawag din itong Sitzkrieg o Sitting War. Sapagkat wala nga naganap na labanan mula noong 1939 hanggang noong 1940. Subalit noong 1940 ay nilusob o sinalakay ng Persang Nazi ang Norway at ang Denmark. So natapos na yung tinatawag na Sitting War o Sitzkrieg o Phony War. Ang digmaan sa Great Britain. So habang ang Pransya ay bumagsak na sa kamay ng mga Nazi, nag-iisa na lamang na lumaban yung Grand Britannia sa Nazi. Subalit ay ang RAF o Royal Air Force ay hindi nagpakita ng pagkatakot, bagkus ay sinabi pa ng kanilang punong ministro noon na si
Winston Churchill na hindi susuko ang Great Britain sa Germany o sa Alemanya. At dahil dito ay naglunsad ng Operation Sea Lion si Hitler. At ang Operation Sea Lion na ito ay ang agresibo na opensiba na kung saan ay sinalakay ang mga plota ng Grand Britannia na noon ay nakadaong sa English Channel. Ang RAF o Royal Air Force ay gumamit din ng mga kagamitan na kung saan ito ay na malaki yung naitulong sa kanila upang hindi agad na mapasok ng Nazi yung kanilang puwersa o hindi agad matalo ng Nazi yung kanilang puwersa. Ito ay ang tinatawag na decoding machine, yung Enigma machine, na kung saan ito ay nalalaman nila yung palitan na lihim na pag-uusap ng mga Nazi. At yung kanilang radar, na kung saan ay wala sa eroplanong pandigma ng mga Germans na yung Luftwaffe. At itong radar na to ay natutukoy ang bilis, ang direksyon, at gayon din ang bilang, Ay, pati na yung direksyon na tinatahak ng mga paparating na Luftwaffe o sasakyang panghimpapawid na pandigma ng mga Aleman o ng Germany. At kaya din nahirapan na pasukin ng Germany ang persang ng Royal Army. At dahil na rin sa sunod-sunod na pagkapanalo, dahil sa pagkapanalo ng mga Nazi sa Europa, ay kinabahala ito ng mga mamamayang Amerikano. Kaya nagkaroon ng tinatawag nagkaroon ng tinatawag na batas, sa panahon niya ni Pangulong Franklin Roosevelt ng Estados Unidos. Itong batas na to ay tinatawag na Lend-Lease Act. Ano ba yung Lend-Lease Act na to? Ito nga batas na to ay pumapayag o pinapayagan ng batas na ito ang pagbebenta, pagpapahiram at pagpapaupa ng mga kagamitang militar sa mga allies. At gayon din naman ay nagkaroon ng tinatawag na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Great Britain o ni Roosevelt at ni Churchill. Ano ito? Ito ang tinatawag na Atlantic Charter. Sa kasunduan ay nilalaman nito yung demokratikong prinsipyo ng mga na ipinaglalaban ng mga allies. At gayon din naman nakapaloob din dito na kung matalo ang Hapon sa nasabing digmaan ay ang lahat ng bansa ay mabubuhay na ng mapayapa, malayo sa takot, at higit sa lahat ay hindi nagagamit ng dahas. At narito naman yung mga mahalagang pangyayari sa Pasipiko. Noong December 7 ng 1941 ay pataksil na binomba ng Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii. Ang Pearl Harbor sa Hawaii ay dito nakabase yung mga pwersang militar ng mga Amerikano sa Pasipiko. At dahil tinawag itong traidor, ang ibig sabihin walang pagpapahayag ng digmaan. At napinsala ng husto at maraming namatay na kasundaluhan, libo, sa parte ng mga Amerikano ang ginawang paglusob na ito ng Hapon.
Kaya noong December 8 ng 1941 ay nagpahayag ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Hapon. Ayan, makikita natin sa larawan yung kapinsalaang idinulot ng pag-atake ng Hapon, no, sa Pearl Harbor, kung saan nakadaong o narito yung mga base militar ng mga Amerikano sa Pasipiko. So ang Hapon kasi ay mayroon siyang pangarap para sa kanya, no? Ang sinasabi niya ay pangarap niya para sa Asia ay yung Greater East Asia Co-Prosperity Sphere o sama-samang kasaganaan sa kalakhang silangang Asia. So gusto niyang makamit, no, yung kanyang mga hangarin na ito. At dun sa ginawa niyang paglusob sa Pearl Harbor noong December 7, 1941, ay tinawag itong a Day of Infamy ng Amerika. So pag yung infamy ay para sa kanila evil work yung ginawa na to ng Japan nung panahon na yon, na kung saan ay hindi makatarungan yung isinagawa ng bansang Hapon. At lalo na, nagkakaroon pa ng pag-uusap noon, no, sa pagitan ng Estados Unidos at ng mga leader ng Hapon. Kasi nga ay nagkaroon ng tinatawag na economic sanction sa bansang Hapon dahil dun sa kanyang mga ginawang hakbang ng mga nakalipas. At sapagkat tumatayo nga ang mga bansang ito, di ba, na katulad ng Estados Unidos na hanggat maari ay mapanatili ang kapayapaan at hindi magdulot ng digmaan. Pero dahil sa mga ginawang hakbangin ng Japan, ay mukhang hindi ito sumasang-ayon dun sa mga napagkasunduan. At dahil doon ay pinatawan siya ng tinatawag na economic sanction, yung mga tinatawag na embargo, na yung hindi pagkakataon, no, na pagdating sa kalakalan. Na yung kaniyang mga kinakailangan para sa kanyang bansa ay hindi niya, mga produkto na kinakailangan niya para sa kanyang bansa ay hindi na niya makuha. At noong Enero 1942 ay pinasok ng Japanese forces ang Maynila. Pero bago pa ito, naipahayag na ang Maynila bilang open city. Noong Disyembre ng 1941 ay bago pa makapasok ang bansang Hapones ay naipahayag na ang Maynila bilang open city. At pag sinabing open city ay malaya nang makakapasok yung mga puwersa at hindi na nila kailangang sirain pa yung syudad sapagkat ng panahon na yon ay maunlad na ang Maynila. So para iligtas ang Maynila sa ibayo pang pagkawasak ay pinahayag ito na open city. At noong 1942 nga ay lubusan lang napasok ang Maynila ng pwersang militar o ng Japanese Imperial Army. At noong April 9 ng 1942 ay isinagawa ang makasaysayang Death March o Marcha na Kamatayan. So ang Death March ay isinagawa noong 1942 ng April 9, kaya lagi nating ginugunita yung kabayanihan na ito ng mga sundalong Pilipino, ng mga sundalong Amerikano at ang kanilang tiniis at pagpupunyagi, no, sa nasabing digmaan. So ano ba yung Death March? Ba't ba siya tinawag na Death March? Ito ay Death March sapagkat pinaglakad, no, ang mga sundalong Pilipinong-Amerikano, mga sundalong Pilipino at mga sundalong Amerikano mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. So imagine natin yung layo ng kanilang nilakad. Pagod, gutom, hirap, sugatan, no, ang mga kasundaluhan na yan. At marami nga dun sa mga kwento ay habang nanghihina sila sa daan, ang iba sa kanila
ay binayoneta na, no, tuluyan ng pinaslang ng mga Hapones upang hindi na sila maging abala sa nasabing paglalakad, no, o dun sa tinatawag ng death march. At bakit ba, at mula sa binanggit ko kanina, mula sa Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga, sila ay naglakad. At pagdating ng San Fernando, Pampanga, sila ay pinasakay sa train at hanggang sila ay makarating sa Papas Tarlac at makarating dun sa Camp O'Donnell, no. At napakahirap nung kanilang dinanas, no, dun sa mga pangyayari na yan. Marami sa kanila ay bukod sa kanilang dinanas na parusa, pananakit ng mga Hapones, ay namatay din dahil sa mga sakit, no, na bunga ng init at lamig, bunga ng hirap na kanilang dinanas. At itong bakit nga ba sinagawa ng mga Hapones ang death march, no? Sa mga aklat ng kasaysayan o maraming aklat ng kasaysayan ay binabanggit na isinagawa ito upang ipakita sa mga Pilipino na mahina rin yung Amerikano, no? Doon sa nasabing death march na yan, na kung saan nang sumuko ang Bataan sa pangunguna ni sa pangunguna ni Edward P. King, ay dahil nga hirap na sila doon sa lugar ng Bataan, kulang na sila sa mga pagkain at inumin at mga gamot, ay isinuko niya yung kanyang flota na sa paniniwala ay mas magiging maigi ito para sa mga kasundaluhan. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Ang nangyari ay pinaglakad sila, no, hanggang kaya ito ay tinawag na Marcha ng Kamatayan o Death March. Isa sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Hindi mahalaga dahil nahirapan sila kung hindi nakita natin, no, yung kabayanihan, yung pagtitiis at pagpupunyagi ng hindi lamang ng mga sundalong Amerikano, kundi lalo na ng mga kasundaluhang Pilipino, na talagang hanggang sa huli ay ipakdadama nila at ipakikita nila yung pagmamahal nila sa bayan, sa Pilipinas, upang maging malaya. Yan. At bago tayo tumungo sa ating isa pang katanungan, ay dito natin tatapusin yung ating aralin sa umagang ito at itutuloy natin ito sa susunod na Huwebes, no, yung mga bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang pagkakapanalo siyempre ng mga allied powers. Pero sa ngayon ay iiwanan ko muna sa inyo ang tanong na ito. Paano kaya maiiwasan ang mga digmaan sa daigdig? Yan mga anak, so iiwanan ko sa inyo ang katanungang ito at muli ay magkita-kita tayo sa susunod na Huwebes para sa ating panibagong talakayan, no, aralin sa bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig. So yan lamang para sa umagang ito at maraming salamat sa inyo. Radyo is always at your service. Kaya naman, ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa amin to improve our programs on air and online. Para alam niyo, teacher, yung strengths as well as the things in your mind na mas makatutulong sa mas effective na pagkatuto sa teleradyo. Please take time to send your feedbacks via Teleradyo Mu, which you can access by scanning the QR code on the right or typing the URL provided here, bit.ly/3ORVAY9. One more, this time you follow bit.ly/3ORVAY9. Kaya send your hashtag TBH o hashtag RT dito sa Teleradyo Mu
kung saan ang feedback mo, suggestions nyo, ay mahalaga sa Teleradyo. Makinig, manood, nasa Teleradyo. Makinig, manood, nasa Teleradyo. Teleradyo.